Mga kababayan, gising. Day 3 ng impeachment trial sa Senado noong Miyerkules po. At may malaking shocking truth na sumabog sa mismong mukha ng prosecution. Isang blind item muna bago natin pangalanan ang mga palpak. Sino itong mambabatas na humahawak ng prosecution na nanginginig ngayon ng boses dahil supalpal at bistado? Ang kanilang mga gawa-gawang kwento sa unang araw pa lang ng cross-examination. Okay, truth bomb. Walang iba kundi ang prosecution panel na pinamumunuan ni Congresswoman Luistro. Akala nila mapapaikot nila ang batas pero sa kamay ng defense team ni Vice Presidente Sara Duterte, nabaon sila sa sarili nilang kawalan ng resibo. Sino nga ba ang totoong lamang? Ang depensa na pinangunahan ni Attorney Sheila Sison kasama sina Attorney Narbasa at Attorney Vinluan. Wasak ang naratibo ng mga kalaban. Okay, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, bakit ninyo kailangang tutukan ito? Bakit ito mahalaga sa ordinaryong Pilipino? Sa mga OFWs na nagpapakapagod sa ibang bansa at sa mga taxpayers natin dahil habang ang bansa ay may kinakaharap na krisis sa buhay at kabuhayan, itong mga politikong balat sibuyas sa Kongreso, ginawang sirkus ang hustisya para lang sa kanilang personal na interes at politikal na agenda. Okay, talagang grabe na po ang nangyayari sa ating bansa. Okay, bakit nyo kailangan tutukan ito, Bakit ito mahalaga sa ordinaryong Pilipino, Talaga namang tignan niyo anong nangyayari. Nangyari noong July 8, 2026. Unang araw ng totoong bakbakan, unang sabak ng cross-examination. Dito natin nakita kung sino ang may alam sa batas at kung sino ang nagmamarunong lang. Ginigisip nila si VP Sara sa tinatawag na betrayal of public trust. Pero sa unang sargo pa lang ng legal defense ni Attorney Sison, lumabas na ang katotohanan na walang krimeng naganap. Isang malaking panggulo lang ito sa tahimik na buhay ng mga Pilipino. Okay, ngayon himayin natin sa ating deep explainer gamit talaga ang lohika. 4 na punto ang dapat ninyong malaman kung bakit liyamado na at dekalidad ang depensa ni VP Sara Duterte. Mga kaibigan, ano ang ginawa ni Attorney Sheila Sison? Opening remarks pa lang no? Attorney Narbasa at Attorney Vinluan sa day 3. Simple lang, winasak nila ang kredibilidad ng testigo at ebidensya ng prosekusyon. Ginamit ng defense ang konsepto ng karapatang konstitusyonal. Ipinalitaw nila na ang mga paratang laban sa Vice Presidente ay base lang sa hearsay, haka-haka at video clips na pinutol at tinanggalan ng konteksto. Ang main point ng defense, walang evidentiary foundation ang mga akusasyon. Ipinakita ni na Attorney Vinluan at Attorney Narbasa na kapag walang matibay na batayan, ang kaso ay basura. Basura, mga kaibigan! Dito nyo makikita ang kaibahan ng ginto sa tanso. Ang issue sa prosecution led by Luistro, masyadong emosyonal. Pilit na nag-iimbento ng sirkus at nabaon sa mga teknikal na pagkakamali. Mantakin ninyo, maging ang Senate Impeachment Court, sinalag ang mga hirit nila dahil walang basihan sa rules of impeachment sa Senado.
Samantala ang defense, kalmado mga kaibigan. Wait lang pa. Kalmado, kalkulado at direkta sa punto ng batas. Ginamit nila ang mga batas para ipakita na ang maruming politika ay walang puwang sa isang seryosong korte ng hustisya. Kaya paano pinatunayan ng depensa na walang betrayal of public trust? Malinaw ang depensa sa ilalim ng ating saligang batas at mga desisyon ng Supreme Court. Ang mga pondo at pulisiya ay dumaan sa mga legal na proseso at may umiiral na kasunduan at alintuntunin ng pamahalaan. Ang paggasta sa pondo para sa seguridad at kapayapaan ay tungkulin ng Office of the Vice President upang protektahan ang mamamayan. Walang ibinulsa, walang nagnakaw at walang nilabag na batas. Kung walang personal na pakinabang at ginawa lang ang trabaho para sa bayan, nasan ang betrayal? Wala. O kaya, supalpal ang prosecution. Ang lamang, walang kaduda-duda at ay ang defense ni VP Sara Duterte mula day 1 hanggang day 3. Dominante ni Attorney Sheila Sison. Hindi umiepekto ang mga patibong ni Luistro dahil bawat hirit ng prosecution may katapat na matibay na resibo at legal na argumento mula kina Attorney Narvaza at Attorney Vinluan. Ang unang linggo ng trial ay naging malinaw na indikasyon na mahina ang pundasyon ng kaso laban sa Vice Presidente. O kaya ito ngayon ang aking paliwanag ng henyo at hatol ni Lan. Ang impeachment trial ay hindi isang simpleng paligsahan sa TV. Ito ay usapin ng batas, Ito ay usapin ng batas at katotohanan. Kung ang dala mo sa korte ay puro daldal at walang resibo, asahan mo na mapapahiya ka talaga kay Attorney Sheila Sison at sa buong defense team. Good news para sa mga naghahanap ng hustisya, ngunit isang malaking palpak para sa mga nanggigipit. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Sino nga ba ang sa tingin ninyong mas matibay ang paninindigan sa Senado? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Mag-usap tayo ng may talino at lalim. Mga kaibigan, ano sa tingin ninyo ang performance ni Attorney Sheila Sison sa opening remarks? Pati yung pagbabanyo niya. Ano sa tingin ninyo ang performance ni Attorney Narvaza na sumalag kay Attorney Ligutan ng prosecution at dun sa cross-examination? Mga kaibigan, napakagaling, 'di ba? Anong tingin nyo kay Attorney Vinluan dun sa closing naman? Dun sa witness na 'yon kay Likutan ba 'yon? Kalilong. Mga kaibigan. Ano sa tingin niyo ang performance naman ni Congresswoman Luistro na o kaya kay Attorney Ligutan at saka kay Congressman Defensor, Defensor sa Iloilo hindi po yung dating Congressman Defensor, Mga kaibigan? Okay, Talagang mag-usap tayo na may talino at lalim. I-komento nyo po diyan sa ibaba. Ako si Lan, nagpapaalala sa inyo, facts first, analysis next. Think deeper with #WalkWithLan hanggang sa muling pagbabakbakan para sa katotohanan. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas! Thank you so much!